magkamalamang pumisa ng salapi. Kahit may Diyos siya, kakalimutan niya ng Diyos. At kung dito nga sa binasa mo, no, talagang gusto nilang ulihin ng Panginoon upang wala nang maging sagabal no? Pero ang akala nila, mahuhuli nila ang Diyos. Kailanman po mga giniginin namin tagapakinig, hindi natin pwedeng arukin ang kaalaman ng Diyos. Kaya nga tinanong din sila tatanungin ko rin kayo. Kung masasagot niyo ako, sasagutin ko kayo. Alam mo kuya, hindi nila kasi alam na itong si Juan ang nagbigay ng karapatan dito ay ang Panginoon. Pero hindi nila kinilala pinapatay nga ni Herodes So, napamahal si Juan sa mga tao. Kaya, nag-aalala sila. Ganyan tayo Kapag mapapahamak na tayo, nag-aalala na tayo sa ating sarili. Laging sarili na lamang, laging si ako na lamang ang inaalala natin. Sana naman, kahit na bawat sandali ng ating buhay, alalahanan naman natin ng Diyos. Lagi naman natin siyang isaisip. Hindi lamang ang ating sarili ang lagi natin iniisip. Ang isipin natin palagi ang Diyos. At ang lahat, kapag nangyari ito, laging nasa sa isip natin ang Diyos. Tinitiyak po namin sa inyo, mga biligiliw namin tagapakinig. Ang Diyos kailanman hindi siya nakakalimot, lalo tigit sa mga laging nananalangin, laging nasa isip nila ang Diyos. At tandaan po natin ito. Siya ang Ama natin, na lagi nating maasahan, na laging nandyan lamang sa ating tabi. Pero ang pinakamahalaga, linisin natin ang ating kaisipan, linisin natin ang ating kalooban. Handa tayong lagi sa mga utos niya na tumalima tayo sa bawat sandaling inuutos niya sa ating buhay. Yan po, nagwawakas ang ating pagtatangal, ang ating patnubay ngayong gabi. Nakuha ho natin ang kabuuan ng chapter 11. At ito hong pinakahuli ho na nakuha natin ang pag-aalinlangan sa karapatan ng Panginoong Hesus. Sa susunod hong Sabado, ang ating pagtatanghal, dadakuhan ho natin ang chapter 12 ng Marcos. Tingnan po ninyo kung kayo meron mga banal na aklat. At dito ho'y papasok ko sa chapter 12 ang talinghaga tungkol sa ubasan at sa mga kasama.